Dito na ako sa part 3. Sa ang problema, pag in-start sa umaga, mabe-break yung makina at hirap siyang umahon. After ko itong ma-change oil, mapalitan ng spark plug, kung makikita nyo, itong solenoid valve niya, nililinis ko yan. Dahil nga sa napansin ko rin, magaspang yung andar ng makina nito at hindi matining. At dahil sa malinis na at tuyo na itong solenoid valve, nakita nyo naman, binalik ko na yan. Tapos ito naman pangalawang solenoid valve niya. Kung makikita nyo, dahan-dahan ko yung ilagay. Pag tumunog naman na yan mga boss, ibig sabihin lumapat na eh. Pakinggan nyo. Hanggang dyan lang yan. At huwag kayong mag-alala kapag binunot nyo itong solenoid valve, hindi naman kayo magkakamali pag ibinalik nyo yan dahil hindi mo naman siya mailalapat ng maayos. At pag nailapat mo na ng maayos itong solenoid valve, pwede mo na ngayon ilagay yung bawat bolt nyan dito sa solenoid valve. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para ma-final mo na yung higpit. Isunod mo naman sa ilalagay dyan yung dalawang socket wire na binunot mo. Ayan mga boss, na ilagay mo na. O dito ka naman ngayon sa camshaft sensor mo. Dahil nga sa dalawa rin yan, bawat isa nyan may socket wire, uhugutin mo rin yun. Ayan yung unang socket wire, ito naman yung pangalawa, hugutin nyo rin yan. After nyo mahugot yung dalawang socket wire, gagamit ka ngayon ng socket wrench sa number 10 o kaya naman box wrench sa number 10. Luluwagan mo itong dalawang bolt na number 10 na nakalagay dito sa camshaft sensor mo. Pag maluwag na yan at kaya ng pihitin ng kamay mo, kamayin mo na yan para mas mabilis mong matanggal yung dalawang bolt dito sa camshaft sensor. Tapos, pwede mo na ngayon dahan-dahang hugutin yan. Nang makita nga ng may-ari, grabe daw yung dumi. Nakita niya kasi yung mga tumigas na langis dito sa camshaft sensor. Kaya nga sabi ko sa kanya, lilinisin lang naman yan. Meron nyo mga boss, 22 model lang itong sasakyan ni customer pero ang tinakbo niya 100,000 na mahigit. Sa bagay, hindi naman nakakapagtaka yun dahil ginagamit nga ni customer itong sasakyan pang grab. Kaya lang, ang masakit kasi, alaga daw ito sa PMS. Kaya kung napanood nyo yung part 1 nito, nagmamaktol talaga yung customer sa samaan ng loob eh. Ituloy ko na nga lang sa paglinis itong camshaft sensor niya. Mamaya ibas na naman ako ni Kuya Mando, masaktan na naman. Pag malinis na yan mga boss, patutuyuin nyo muna yan bago nyo ibalik sa dati niyang position. Dahil nito, tuyo na siya. Pwede mo na ngayon itusok yan dito sa valve cover dahan-dahan. Pag nailapat mo na ng maayos yan, pwede mo na ngayon ilagay itong number 10 na bolt. Ipakapit mo na yan sa thread niya. Pag okay na, ito naman yung pangalawang camshaft sensor. Same procedure lang mga boss, dahan-dahanin nyo lang sa paglagay para yung o-ring niya hindi maputol. Pag okay na, pwede mo na rin isunod sa ilagay itong bolt niya. Ipakapit mo na rin yan sa thread niya at pag naipakapit mo na yan, pwede mo na ngayon i-final yung higpit gamit itong socket wrench mo or box wrench mo na number 10. Siguraduhin nyo lang mga boss na nailapat nyo ng maayos itong camshaft sensor bago nyo i-final yung higpit para sa bandang huli hindi kayo magkaroon ng problema. Tapos yung bawat socket wire nitong camshaft sensor nyo, i-connect nyo na yan. Siyempre dapat na ilapat nyo rin yan ng maayos para sigurado kayo na hindi siya magkaroon ng loose connection. At kung may mga tinanggal man kayo dito sa ibabaw ng makina, gaya nitong hose, huwag nyo kalimutang ibalik yan mga boss. Dapat lagi yung tatandaan bawat parts na tinatanggal nyo dito sa ibabaw ng makina. At bago nyo start itong makina, lalo't nagpalit kayo ng spark plug, mag-recheck uli kayo ng mga socket wire na binunot nyo. Dapat nakalapat ng maayos yan. Pwede kasing pag-start mo, nanginginig na yung makina o kaya naman nakakarinig ka na parang meron isang singaw dito sa makina mo. Yun naman pala, meron ka lang nakalimutang ikabit. Tapos kinabahan ka na ng husto, nawalan ka na ng tiwala sa sarili mo. Paktay. At bago ako mag-start mga boss, iscan ko muna itong makina ni customer. Sabi niya 100,000 kilometer na yung tinakbo niya mahigit. Never pa daw itong na-scan. Sabi ko nga sa kanya, okay lang naman yun. Basta ang mahalaga, walang nakailaw na warning light dito sa dashboard niya. Pero para maging kampante na lang si customer dito sa sasakyan niya, kung makikita nyo, i-scan ko nga ito. Para kung meron man fault code na lalabas dito sa sasakyan niya, pwede kong ma-delete yan. Kung kaya. Kung natatandaan nyo mga boss, ito yung pinalitan ko ng shock absorber yung sinisingil siya ng 34,000. Dahil nga sa makalampag ito. At ang hatol nga, maraming papalitan dito sa pangilalim niya, kaya ganun daw kalaki. Wala naman siyang ganung kalaking budget. Ginagamit niya lang itong sasakyan pang grab. Kaya nga ang ginagawa ko, chinachani ko yung pagpalit ng pyesa. Pero bago yung mga boss, balik tayo sa pag-scan ko dito sa makina ni customer. Pinindot ko na nga itong quick test para malaman ko kung may lalabas sa fault code dito sa makina. Ilalagay ko sa report mga boss, kaya lang ang lumabas okay naman, wala siyang problema. At para sigurado, i-clear ko pa rin yan para wala problema si customer. Ayan o,
Clear DTC has been completed. At dahil nga sa wala naman lumabas na fault code dito sa makina ni customer o dito sa mga sensor niya, balik na ulit ako dito sa harapan ng sasakyan para mapa-start ko na itong makina ni customer. Actually, magaspang ang andar nito before ko gawin, tapos manginig nga daw yung makina. Totoo naman yun. Kaya pa-start ko na itong makina para makita natin. Yes, start! Ayan na mga boss, halos 3 oras na hindi na pa-start itong sasakyan ni customer. Pero nung napa-start ko, wala na siyang nginig. Ayan ka sir, tignan mo ngayon, nawala yung medyo kanina, medyo manginig pa yung makina, di ba? Tignan mo ngayon, wala na yung ano niya, nginig niya. Di sa pag in-start ko sa umaga, parang nanginig. Oo. Kanina pag-start ko. Ayun. Tsaka nawala, kita mo, hindi naggaspa-gaspang yung ano niya. Kasi kahit na pinilita mo na ng spark plug, kaya importante talaga, malilinis ko ito eh. Solenoid valve. Yung 4 peso. Hindi nakwas. Yan. Smooth na siya. Dito naman tayo ngayon sa shoot pa na makina. Patay mo na. Balik ulit ako dito sa pangilalim ni customer. Dahil nga nung pinalitan ko itong shock absorber niya, kulang siya sa budget nun. At ngayon, may budget na siya pambili nitong stabilizer linkage. Ibaba ko muna itong hood mga boss, umuulan kasi dito sa lugar ko. Sa part 1 nito mga boss, pinalitan ko yung shock absorber niya dahil nga sa meron siyang kalampag. Kaya lang nung nag-road test kami, nawala na yung malakas na kalampag niya. Kaya lang ang pumalit naman, meron siyang mahinang lagutok. Sabi ko nga kay customer, total mahina lang naman. Pag nagka-budget siya, pwede niyang ibalik sa akin para palitan namin ng stabilizer linkage. At ito nga mga boss, after 1 week, ibinalik na ni customer. Tapos pina-change oil niya na rin at pinalitan ko na rin siya ng spark plug dahil nga sa meron pa siyang ibang nararamdaman. Gaya nga ng sinabi ko, kulang kasi siya sa budget. Sa pagtanggal itong stabilizer linkage, number 17 yung socket wrench na ginamit ko dyan. After ko matanggal yung nut, dinisconnect ko na itong stabilizer link dito sa shock absorber. Tapos dito naman sa baba mga boss, ayan yung nakaduktong dito sa stabilizer bar nya. Luwagan nyo rin yung nut nyan. Pag naluwagan nyo na itong nut nya, pwede nyo na yung kamayin para mas mabilis yung matanggal itong nut. Ganun lang naman siya kadali mga boss. Kung magpapalit kayo ng stabilizer linkage, hindi naman yan ganun kahirap. Kaya kung magpapalit kayo nito, kayo na yung magpalit. Kung ginadalhin sa akin, kayang-kaya nyo na yan. And mga boss, kung makita nyo nakalug na itong stabilizer linkage nya, kaya nga sinabi ko kay customer, pag ipunan niya na isabay niya sa change oil at tune up. O, diba? O, ito na ngayon yung bago mga boss. Kung makikita nyo, walang kakalug-kalug yan. O, pwede ko nang ilagay. Unahin nyo dito sa baba mga boss. Pag naitusok niya dito sa stabilizer bar niya, ilagay nyo na yung nut niyan. Ayan mga boss, ipakapit nyo na yan sa thread niya. Pag okay na, ipakapit nyo na yan. O, lipat muna kayo dito sa sa taas. Pagduktong nyo dito sa shock absorber. Ayan mga boss, kung makikita nyo, duduktong ko na rin siya. Ayan o, ayan, shoot, kaloy. Dahil pumasok na yan, ilagay nyo na itong nut. Tapos gamit ka na ngayon ng impact wrench mo. Pwede mo na ngayon i-final yung higpit. O, diba? Ganun lang sa kadre. O, naikabit mo na itong stabilizer link. Balik ka o dito sa baba ng stabilizer link mo. Ayan mga boss, yung sa may stabilizer bar. Higpitan mo ng maayos yan. Dapat hindi siya kakalog-kalog. Dapat mahigpit yan. O, diba? Okay na siya. Kita nyo, pinalo-palo ko para sigurado. Binilisan ko na mga boss dahil sobrang na lakas ng ulan. Pero kahit mabilis yung trabaho ko mga boss, sinisigurado ko na maayos yung pagkakahigpit ko ng tornilyo. Ito na mga boss, ilagay ko na itong gulong, tapos yung mga nut niya, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit para walang problema. Tapos magro-road test kami ni customer pagtapos nito dahil okay naman yung sasakyan niya. Siya nga pala mga boss, sa kabilang side, pinalitan ko rin yun. Siyempre, same procedure lang naman ng paggawa. Kayang-kaya nyo na yun. Maintindihan nyo naman siguro. Tagalog yung sinasabi ko. Mag-road test na nga kami. Parati kang pagpalaki ng Diyos. Kaya maraming salamat sa Diyos. Siyempre. Nakita ka niya sa akin. Importante kasi pag gumawa tayo. Hindi man perfect, dapat maayos. Pumini yung makina, no? Opo. No? Tumining siya eh. Nung pagka umaga, parang umaga na siya. Para yung nagbabibrate sa umaga pag start mo, di ba? Pag start, nawala yung tanong. Ha? Ano? Dati. Ilubak mo, damo sa lubak. Oo, talagang kinakabahan ako. Sabi ko, hindi, ayaw kasi nung, lalo, di ba, sabi kulang ka sa budget. Ayaw kasi nung ayaw talaga, hindi ko kaya yun eh, yung pipersahin kitang Kaya lang yung sinasabi, pag may budget ka, sige, paggawa mo, di ba? Ganun ako magsalita. Pero, nung alam ko naman na wala kang budget, importante lang muna, di ba? Di ba? O, di ba? Oo, wala na kaya. Oo,
Dati, yun pala. Maunti-unti naman yan, di naman yung nakukuha sa pagpil. Oo. Di ba? Talaga. Oo, di ba? Wala na. Wala na. Saka yung tunog ng makina, kuya. Ano na siya, tumining siya. Tumining na. Oo. Kaya malaking bagay talaga nalilinisan yung ano. Tama yun. Yung solenoid valve. Solenoid valve, tapos yung spark plug. Spark plug. Gino mo, ilang 100,000. Ilang kilometer na yan? 100 na yan? 34. 134,000. Tinakbo. Oo, ngayon, kita mo. Oo, di ba? Parang bagong loob sa kasa. Ay, naku, salamat po, Diyos ko. Ulog ka talaga. Ay, binigay ka na. Nalaglag ka na, wala ka narinig. Oo. Kaya kailangan sa bako, kuya, ingatan. Oo, yan. Oo, wag yung... Sabi ko sa'yo, di naman kailangan sabay-sabay palitan yung pyesa. Basta kung may budget ka, dun tayo. Eh, pipilitin mo yung mangungutang ka ng sobrang laki, di ba? Mahirap yun. Nakakakonsensya yun. Papagawa ka sa akin, mangungutang ka naman. Kaya sabi ko sa'yo, sige, gamitin mo lang. Kapag may budget ka na, bili ka, unti-untiin mo, di ba? Yun. Diba? Eh, yung unang road, ganito? yun, yung unang-una, di pa tayo nagpalit na yung shock nito, di ba? Yung unang-una, para kariton eh. Oo. Sipin mo ito, tingnan natin. Ayan. Diyos ko po. Salamat po, Diyos ko. Nako mga customer, nung unang road test namin dito, hindi ko pa napapalitan ng shock absorber, pati itong stabilizer linkage niya. Nako po, kala mo kariton talaga itong sasakyan ni customer. Matatakot ka, grabe pag nalubak, kalampag tsaka lagutok, nagsama. Ito mga boss, pag bumaba kami dito sa may lubak na, nako, dati lakas ng kalampag niyan. Pakinggan nyo. Wala akong marinig. Sabi ni customer, wala na daw siyang marinig na ingay dito sa pangilalim niya. Pero ang hindi nyo alam, may nakatutok na shotgun sa ulo niya. Dapat sabihin niya wala siyang marinig. Hindi, joke lang. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.